I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga kababayan, ano na po ang nangyari sa Senado? Bakit ganon? Ano ba to si Cayetano? Ano ba yung pinagagawa niya, mga beswa? Bakit absent ang majority? Hindi sila nagtatrabaho. Oh, ngayon, hinapon ni Senator Tulfo, Rapi, si Cayetano. At, yung isang Tulfo, nanawagan kay Cayetano na dapat mag-resign. Oh my gosh, ano nangyari dito sa Senado? Bakit ang gulo nila? Alam niyo mga kababayan, dapat ito matanggal si Cayetano para mahinto yung kaguluhan. Hanggat hindi magre-resign niya, nyan dyan, magulo at magulo. Oh, sabi nung mga ibang kasamahan ng minority, hindi na sila nagtatrabaho dahil dito sa kagagawa ni Cayetano. For me guys, no, I'm agree na dapat mag-resign. Aba, nakakahiya naman itong mga majority na ito. Oh, dito nyo lang makikita mga babayan sinasabi ko. Kasi mga DDS to eh. Oh, ito ba yung narapat mga politician nagtatrabaho sa ganyang mataas na kapulungan? Nako. Ito ang ingatan natin. What if sila na naman ang namuno sa Senado hanggang sa House of Representatives? Nako. Gano'n hanggang sa Malacanang, kawawa ang Pilipinas. Sigurado magkagulo. Magkagulo talaga. Maniwala kayo. Mangyayari talaga ang people power pag nagkataon. Huwag silang ganyan, namimilit sila. Tapos ngayon, akusahan na naman nila yung Pangulong Marcos Jr. Sasabihin na, may basbas ang Pangulo dito sa minority under the leadership ni Tito Soto, ni Senator Soto. Ganun sila eh. Lagi nilang ini-include ang Pangulo sa mga kalukuhan nitong mga to. Ayan hinahamon ko si Alan Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka. Naku, tinawag na duwag. My gosh. Ano nangyari mga kababayan? Bakit ito si Cayetano? Nasaan ba yung nila? Yung pagka-professional tong mga to? Imbis maggagawa sila ng batas. Pero hindi eh. Nag-absent sila. Hindi ko alam kung sinadya ba to or i-delay yung impeachment trial laban kay Sara. I don't know guys. What do you think? Di ba? Para kompleto detalyado, ito, tingnan nyo to. Okay, ladies and gentlemen, what happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. Naku po. That is our joint statement of the SB 11, the minority. That is Sir, nag-attempt po ba kayo na kontakin si SP? O kahit sino sa majority? Tuloy, secretary yan. So sir, ano expectation tomorrow? Magkakaroon pa ba ng session or wala na? We'll be here because that's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Sir, nakikita niyo agenda. Paano po tomorrow, last session day na po? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang patas na approve, walang resolution na approve,
Pati mga confirmation ng mga military personnel natin, hindi na confirm. Sayang ang bayad ng taong bayan. So sir, kung may violation At sa ito, dahil lamang sa isa sa mga kasamahan nila ay nakakulong o dinampot ng PNP kahapon. Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para hindi daw pumaagaw yung ibang committee na chairmanship, sabi po sa live niya kanina. Abuse po yan ang sinasabi ng parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Mabuti, binawi nila yung subcommittee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President, at ang majority, maging tapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Ang masakit yan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya magbati kung anong gusto niya gawin. O naman sa social media. So kung may violation sa rules, ano yung pwedeng gawin dun sa pag hindi nila pagpasok ng ilang araw? We will be tackling that hopefully by tomorrow. Again, the rule says, and the Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, as a matter of fact, the Thursday should be the working day also for Tuesday. And the mere fact na walang consultation, Cross sir. the bridge when we get there, we'll see. At nahihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado, nais magtrabaho para sa taong bayan. Pasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay, dito po kami magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Iniikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. At inaamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise tuwag ka. Ko guys, anong nangyari sa Senado? Ano ba ang pinaggagawa ni Cayetano? Bakit parang inaabandon niya? Yung minority, nagtatrabaho. Sila, wala. Ano bang nangyari dito guys? Ang ibig sabihin mga kababayan, hindi ko alam kung ano ang remedyo nito. Kung bakit sila nagkaganito. You know, silang magkakasama dyan. Bakit tila yata itong Duterte block ng majority parang may sariling batas may sariling desisyon. Aba, hindi dapat papayag ng minority. Kung ano man naging pangit na desisyon nila, ang hakbangin nila, dapat ano nila yan, harangan nila. Kung yan po ay labag naman sa batas yung pinagawa nila, parang parang nagmamagaling or nagmamataas itong mga yung majority na ito. Well, mga kababayan, sang-ayon ako sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo, dapat mag-resign. Totoo yan, sabing man nagkukomento. O yan, ginawa nila yan para ma-postpone ang impeachment ni Sara at mauwi sa wala. Nako, posible guys, posible. Parang delete, delete tactics. Correct me if I'm wrong. Resign ka na sa pagka-SP Cayetano. Ito yung nagsabi ng Bendalo. Tama na mag-resign na. Dapat tayong mga mamayan ay makikiisa sa panawagan at ito ang minority. Yes, tama yun. Tama po mga sir. Kawawa naman ang bansang Pilipinas. Sinong taong bayan? Kami. Hindi naman kayo kasaling mga dutae. Resign na Cayetano para tumahimik ng Senado. Kaya nga, alam nyo guys, hanggat nandyan yan, kung ganyan ang mga patakaran niya, pamamalakad niya sa buong Senate, walang mangyari. Kakahiya. Ikaso at ikulong yan si Cayetano. Obstruction of justice and investigahin din ang kaagad ang kanyang citizenship para malaman kung tunay siya na Pilipino na karapat dapat maging opisyal ng gobyerno. Yun ang dapat usisain. Kasi may nabasa akong post na ito daw si Cayetano, mayroong problema sa citizenship. Yan ang dapat imbestigahan. Ako po, medyo delikado yan guys. Foreigner yan. Nung binabaluharan nyo ang Senado na hindi pag-aayos ng mga investigasyon sa mga skandal at administrasyon, walang ganyan imi-imi mga ganap, bagko sumarap, lumaban at patawarin ng minority noon sa inyo, tapos ngayon ay pag ganyan. Ay nako, ewan ko. Dapat maglipat na ang dalawang senador ng minority block sa minority. Senador ng majority block sa minority block para makapagtrabaho na sila ng maayos at palitan si Cayetano. Yun nga
Puro na lang kasakiman, posisyon si Cayetano, oo. Kaya mga kababayan, alam na natin kung sino ang ibubuto natin next election. If these people are run for Senate. Oh, nako po. Ano po ang masasabi niyo dito sa kalukuhan na ginagawa ni Cayetano, mga kababayan? Matindi ito. Kakahiya. Hindi na sila nagtatrabaho. Pending. Samantalang itong minority nagtatrabaho. Kaya yan, no? Wow. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye, Nambabus. God bless Philippines.